Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, ito yung pagkukwentuhan po natin ngayon, itong isa sa mga miyembro po ng PAOK na siyempre kinabibilangan po yan ng, or sabihin natin under po ng Marcos administration na nakatutok po sa pag-iimbestiga dito sa pag-alis ni ex-mayor. Sabi natin ex-mayor kasi tinanggal na siya eh. O, sabi natin na lang, suspended Mayor Alex Go. So, merong isang resort kasi na umalma dahil pinangalanan sila ng isang sabi natin agent or secretary po ng PAOK na doon daw po nagtago si Alex Go pero eventually binawi din po niya yung kanyang naging statement. Ngayon humihingi po ng public apology yung resort na binanggit nitong sabihin natin isang opisyal ng PAOK pero tumanggi siyang magbigay ng ng public apology. So panoorin po muna itong balitan to para meron tayong ideya. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, papindot po muna ng subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to at alamin natin sino itong official po o officer ng PAOK na ayaw maghumingi ng sorry sa pagkakamali nagawa niya. So panoorin po natin itong balitang to. Isang private resort sa Zambales ang sinasabing pinagtaguan ng grupo ni na dating Bamban Mayor Alice Guo. Pero ang resort itinanggi doon na nanatili sina Guo at nagbantang kakasuhan ang isang opisyal ng PAOK. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. The information we got was Eman Pulo in Zambales. Not Aman Pulo, but Eman Pulo. That's in Kabangan? Zambales? Yes, Mr. Chair. Kabangan? Yes, sir. Sa resort, umano na yan huling namataan daw ng mga otoridad si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Nitong July 14, nakita raw ng asset ng Presidential Anti-Organized Crime Commission si Go at ang dalawa niyang kapatid na sina Sheila at Wesley Go sa naturang resort. Tumakas daw ang tatlo gamit ang speedboat. Pero nitong unang linggo lang ng Agosto napasok ng PAOK ang resort. When we did finally get into the resort, together with the Bureau of Immigration and some elements of the military, we received information that we were 1.5 hours too late because apparently the group left by speedboat. So ibig sabihin, natakasan sila. Kumbaga na late yung dating nila, so hindi nila inabutan. So parang ang lumalabas dito, mukhang natiktikan sila. Or sabihin natin mukhang nasunog yung operation nila, baka siguro may may connection, na timbrihan sila Alex Go. So bago pa lang sila pumunta itong mga taga-PAOK para i-verify kung talagang positive nandun yung subject nila, nakaalis na. 1 hour and a half na raw ang nakakalipas bago nila narating yung resort. So nakaalis na. So wala silang inabutan. So yun yung nakakapagtaka doon kung totoo man yung binigay na report sa kanila. So ibig sabihin, may umaahas talaga. So mas pwede natin sabihin na malaki talaga yung mukhang may malaking sindikato na humahawak dito or involved dito sa issue na to kasi biruin mo, nakatakas pa. Kumbaga parang meron na silang ideya kung nasaan, natakasan pa sila. Biruin, nakakatawa no na sobrang gigil na gigil silang mahuli si Alex Go, to the point na talagang iniipit na nila lahat ng possible na na resources na pagkuhanan ni Alex Go para makatakas, and yet nakatakas pa rin, di ba? Pagkatapos talaga mag-effort ng todo-todo para mapigilan, nakalusot pa rin. So bakit kaya? Pero ang PAOK binawi ang una nilang pahayag na sa Emon Pulo na natili ang mga Go. Our asset informed us that apparently he had an eyeball sighting of Mayor Guo. But then when made to ask to produce an actual video or a picture of the said dismissed mayor, he failed to submit the same. Yun.
Ibig sabihin, gawa-gawa lang pala nung nagbigay sa kanila ng information na nandun si Alex Go. So, parang lumalabas dito, pinaprank lang sila na nandun yung subject nila. So, parang ginulo yung investigasyon nila, ginulo yung kanilang pagpaplano kung paano huhulihin, kung nasaan. So, pwedeng siguro may alam sila kung nasaan na talaga si Alice Gob. Tapos biglang may gumawa ng issue na sinabi, nakita daw niya ng dalawang mata niya na si Alice Go nasa ganung resort. Siyempre, ano lahat yun, na kumbaga, malaking balita yung nakuha nilang report. Diba? Malaking, ano yun, na positively identified, nakita raw niya ng dalawang mata niya, nandoon. So, lahat ng plano nila, medyo, pwede nila lang bitawan bigla, doon na sila po-focus. So, anong nangyari, pwedeng pinalabas na pagdating doon, wala na, nakaalis na ng isang oras mahigit na nakalipas bago makalik sila Alice Go. So, saka naman sumibat kung nasan talaga si Alice Go totoo. So, parang nilin lang dito. So, mukhang nakakapaghinala nga naman yung gantong klaseng insidente na magbibigay ng ganong klaseng report na sasabihin, nakita raw niya eye to eye, tapos biglang babawiin. So, napaka dapat tong imbestigahan ng masusi ito dahil pwedeng ginugulo lang yung kanilang mga estratehiya para makatakas si Alex Go. Sa isang message sa News 5, kinumpirma ni PAOK spokesperson Winston Casio na nagkamali nga ang kanilang asset at binabawi nila ang pahayag. Ayon naman sa Emon Pulo, mapanira raw ang naging pahayag ng PAOK. Hindi naman daw nagpunta sa resort nila si Go. Oo, pwedeng mapanira kasi yun. Pwede kasing maging negative, negative feedback yun na sabihin, tinatago nila o nagkakandong sila ng pinaghahanap ng gobyerno. So, siyempre, may mga tao na, alam naman natin, may mga tao na judgmental ng sobra or masyadong meticuloso na pagdating sa mga ganyang bagay, parang nasisira na o nawawalan sila ng gana pumunta sa isang lugar or sabihin natin kunin yung serbisyo kapag nababahiran ng ganyang hindi magandang paratang. So, medyo naiintindihan natin yung itong Emon Pulo sa nararamdaman nila na talagang may serious allegation yung pagbibigay ng ganong information. Kasi pwede naman sabihin na di ba, na nakita sa ganung resort, hindi ka agad babanggitin yung pangalan ng resort para kumbaga parang ingatan muna rin yung pangalan kasi hindi naman 100% talaga na nandoon, 'di ba? Sabagay kasi base doon sa sinabi kasi ng asset, sabi nga ng taga-PAOK, na nakita daw niya ng dalawang mata niya si Alex Go. So siguro masyadong naging excited, hindi na masyadong binerify, hindi man lang humingi ng ebidensya kasi nahanapan nga, 'di ba, ng ebidensya ng picture or video na talagang nandun si Alice Go, walang mai-present. So, ibig sabihin, sablay yung ibinigay na information and then binanggit pa yung pangalan ng resort na siyempre siguro bumaba yung sales nila, nabawasan ng mga sila, mararamdaman naman nila yan kung bumaba yung kanilang mga bisita. So, siguro bumaba dahil nga nabanggit yung pangalan ng resort nila na doon nagtatago or na doon nag-i-stay, syempre matatakot kahit papaano, paano kung magkabarilan? 'Di ba? Kung halimbawa bigla na lang sugurin, arestuhin doon, lumaban, magkabarilan, may maipit na sibilyan. So, syempre andun pa rin yung takot ng mga bibisita. Kaya may karapatan siguro or may karapatan yung Emon Pulo na talagang na maging kumbaga na mapasama yung pangalan ng resort nila. At umalis gamit ang dalawang speedboats. Nagulat daw silang pinangalanan ng resort pero sa huli, mali naman daw ang asset ng PAOK. Wala rin daw naipakitang mission order at search warrant ang mga otoridad nang pumunta sila sa resort nitong August 2. Hindi na kailangan ng search warrant diyan. Doon nga kay Kibuloy may warrant na nga na 'di ba? May arrest warrant na, walang search warrant pero ginagalugat nila yung buong KOJC compound. Iyan pa, resort lang 'yan. Hindi kailangan ng search warrant diyan, lalo na ngayon sa panahon ngayon sa administrasyon na ito, hindi uso ang search warrant. Ang kanila basta nakita diyan,
kung ano yung ibubulong nila sa presidente, paniniwalaan sila at susuportahan sila malamang sa malamang. Kaya yung search warrant na sinasabi mo, wag mo nang asahan yan. Tingnan mo na lang yung ginagawa sa KOJC na kumbaga hindi na nirerespeto ng PNP official, hindi yung buong PNP, ng mga PNP official yung search warrant. Kahit wala silang search warrant, basta meron silang warrant of arrest, okay na yun. Palulusutin na yan at sila yung pinakamakapangyarihan ngayon. So hindi sila pwedeng kumbaga questionin sa gusto nilang mangyari. Basta sila kailangan nilang mahuli yung tao na yon with or without the warrant, papasukin nila yan. Pinaplansya na ngayon ng Emon Pulo Management ang pagsasampa ng slander case laban kay Casio kung hindi siya magpa-public apology. Yun, public apology ang medyo mababa lang yung hihingi ng Emon Pulo. Magsasabit sila ng complaint dahil nga sa nangyari, pero pwede nilang iatras kung magpa-public apology itong si John Romero Casio. Sabi nila, kung ito ay magpa-public apology, kumbaga parang tatablahin na nila yung plano nilang pagsasampa ng kaso. Ang tanong kung magpa-public apology ba itong si John Romero Casio ng PAOK. Tingnan natin kung hihingi siya ng sorry. Nanindigan naman si PAOK spokesperson Winston Casio na hindi siya hihingi ng public apology. Handa rin daw siyang Yun. Sabi ko sa inyo, hindi siya hihingi. Bakit siya kailangan humingi? Presidente natin si Marcos. Hindi na kailangan ng public apology. Baga, kayo na lang yung mag-adjust, Emon Pulo. Intindihin nyo na lang na may hinahanap silang tao. So, wag na kayong umasa na magpa-public apology. Kasi part yan ng ng trabaho nila. Kailangan makapagpasikat sila kay Marcos. Siyempre, kung ano yung ibubulong nila kay Marcos, alam nyo naman si President Marcos, walain, na kung ano lang yung sasabihin sa kanya ng mga tao niya, yun na yun. Kaya wag kayong mag-expect na maghihingi ng sorry etong sinasabi ninyong nagpalabas o nagbanggit ng pangalan ng resort ninyo o sa sumira sa pangalan ng resort ninyo, wag niyo nang asahan. Isipin niyo na lang, Marcos po ang nakaupo ngayon at hindi po si Pangulong Duterte. harapin ang kaso ng naturang resort. Sinabi pa ni Casio na walang mali siya ang kanyang mga sinabi sa Senate hearing. O nga naman, wala namang mali siya doon. Binanggit lang naman yung pangalan nyo na nandun si Alex Go, doon nag-stay. So anong masama doon? Ano ba pakialam naman nila kung sumama yung pangalan ng resort ninyo? Ano naman problema doon? Tandaan ninyo, Marcos administration ngayon, isipin nyo lang yung ginagawa ngayon sa KOJC. Warrant of arrest lang ang hawak nila, wala silang hawak na search warrant, pero ginagalugad yung buong compound. Kayo pa, na resort, huwag nyo nang asahan. Pero tingnan natin kung magsasampa pa rin ng kaso yung Emon Pulo. Subukan nyo, try nyo lang. Baka naman sakaling panigan kayo ng DOJ, malay nyo, di ba? Try nyo lang. So, antayin lang po namin yan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.